Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay, mainit ba talaga sa impyerno? Mainit ba talaga sa impyerno? Bilang po isang Kristiyano at isang pastor, ay po isang naiisip kung paano kaya ako, at iba rin Kristiyano at miyembro ng ating iglesia, ay mahikayat na lalong magbahagi ng Ebanghelyo. Dahil pa lang natin mga minamahal na hindi nga lahat ay kumikilos at nagbahagi ng salita ng Diyos lalo sa mga hindi ligtas. Kaya po naisip ko minsan, marami ko ako at ang ibang mga Kristiyano ay magkaroon ng pagkakataong makadalaw sa impyerno kahit isang araw lamang at makita pong paghihirap ng mga tao roon, mari pong mas sisigla tayong lahat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya bakit naisip mo minsan, sabi ko, hindi kaya yung, di ba dati, ating dating naranasang sobrang init ng panahon, na tayo po hirap na hirap dahil sobrang init nga, hindi kaya paalala po sa atin ng paghihirap ng mga tao sa impyerno, na kung tayo po hirap na hirap sa init na panahon, isulado pong lalong tayong maghihirap sa init at pagkasunog sa impyerno. Di po ba? Ito kami naman, ang paghirap po sa impyerno dulot ng walang hanggang pagkasunog, apoy, ay isang katotohanan. Hindi po ito ang isip lamang o opinion o invento po ng tao. Totoo pong may paghihirap sa impyerno. Ayon sa Matthew 5:22, ang sinumang manlait sa kanyang kapatid ng masamang pagtawag ay nanganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sa Mark 9:40-44, sabi po roon, binanggit na ang impyerno ay apoy na hindi mapatay. Sa Matthew 25:41, binanggit naman po doon na kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na ihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya po ating isipon na ito, no? Isipin namin po ito. Kung tayo po hirap na hirap, dahil sa sobrang init ng panahon, o dating sobrang init ng panahon, tayo hirap na hirap, kahit ilang oras lamang sa isang araw, paano pa kaya ang mga naghihirap sa impyerno? Dahil sila po yung naghihirap doon sa lalong grabing init. At init po na walang patid at walang katapusan. Ano ba na sa mga minamahal na doon mapunta ang ating mga maasa buhay? Kaya tayo magbahagi po buong sigla ng Ebanghelyo at salita ng Diyos. Maraming salamat.